Magandang gabi po sa iyo, Sir Pipi, at sa inyo pong mga tagapakinig. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Nonoy. May naging karanasan po ako noon sa aswang, at iyan po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ito po ay totoong nangyari at talaga pong ikinagulat ko, at halos hindi pa nga ako makapaniwala. Ipinanganak po ako at lumaki sa probinsya. May mga kwento-kwento na akong naririnig noon tungkol sa mga aswang, lalo na noong mga bata pa kami. Madalas naming naririnig ito sa mga matatanda. Pero hanggang sa mag-13 anyos na ako, ay wala naman akong naranasan patungkol sa mga aswang ni minsan. Kaya nga naisip ko pa noon na baka gawa-gawa lang nila yung mga kwentong iyon para takutin lang kami. Nang sa ganon, ay hindi kami magpagabi sa labas at kusa na kaming umuwi ng aming mga bahay bilang mga bata. Nasa ika-4 na baitang pa lang ako noon sa elementarya. Dahil patigil-tigil kasi ako, pagkat lagi akong kinakatulong ng mga magulang ko sa kanilang mga gawain. Naasahan kasi nila ako sa maraming trabaho, mapabahay man o sa bukid. Kaya sa paaralan namin ay ako yung tumatayong pinakakuya ng mga kaklase ko. Tsaka yung pangangatawang ko kasi ay ibang-iba sa mga kamag-aral ko, dahil na rin sa batak ako sa mga mabibigat na trabaho. Kumbaga, sa mura ko palang na edad, bato-bato na ako. Kaya marami nga ang nagsasabi noon na baka hindi na raw ako lumaki pa. Minsan, habang nasa paaralan kami, ay isang kaklase namin ang bigla na lang nagsisigaw. Dapit hapon na nung mga oras na yon, at naghahanda na nga halos lahat kami para umuwi. Walang tigil sa kakasigaw yung kaklase namin, at paulit-ulit na binabanggit yung katagang aswang na kanya raw iyong nakita nang mapasulyap siya sa may bintana. Kaya pati yung iba naming mga kamag-aral ay mga natakot na rin, kahit hindi naman nila nakita yung sinasabi ng kaklase namin. Dahil bakas talaga sa mukha nito ang matinding takot. Ako naman, noong mga oras na iyon, ay kalmado lang. Dahil sa medyo hindi na nga ako naniniwala sa mga aswang noong mga panahong iyon. At isa pa, iba na rin ang katwiran ko tungkol sa mga bagay-bagay. Basta hindi nakita ng sarili kong mga mata, ay hindi ko talaga paniniwalaan yon. Kaya bilang kuya ng mga kaklase ko, ay pinakalma ko sila. Tinulungan ko yung guro namin na noon ay halatang natataranta na rin dahil sa mga naging reaksyon ng mga bata. Sinabihan ko sila na maupo lang muna sa kanya-kanyang upuan, wala munang lalabas, at tumahimik. Ilang beses kong inulit-ulit iyon hanggang sa marinig na nila akong lahat, at tumahimik nga sila na parang mga nagsiupo sa kanilang pwesto. Pero kitang-kita ko pa rin ang takot sa mga mukha nila. Kahit pa nga yung mga pinakamakukulit sa kanila ay walang imik at namumulang mga mata na para bang gusto na nilang umiyak. Hawak-hawak naman ng teacher ko yung nagsabing nakita niya yung aswang, at kanya itong patuloy na kinakausap. Yung pinag-aaralan pa naman po namin na yun noon ay nag-iisa lang. Isa lang iyong maliit na bahay na maituturing, at hanggang ika-4 lang na baitang doon. Kapag nakatapos ka,
ay lilipat ka na sa mas malaking paaralan pero mas malayo rin. Ewan ko po kung meron sa inyong mga tagapakinig na naranasan yung sinasabi ko. Medyo bulubundukin po kasi yung sa amin at malayo talaga sa kabiasnan. Kaya po ganon. At yung kinalalagyan po nung nag-iisa naming paaralan na yon ay nakakatakot din naman talaga. Marami ang nagsasabi na may mga nakikita sila doon at mayroon ding mga nagpaparamdam. Di ko lang po matandaan ang eksaktong bilang namin ng mga nag-aaral doon. Pero pinakamarami na siguro ang 25. O baka nga wala pa yata kaming 20 noon. At wala kaming mabilis na paraan noon para masabihan ang mga magulang na sunduin nila ang kanilang mga anak. Kaya kinumbinsi na lang namin sila ng aming guro na walang aswang. At pawang imahinasyon lamang iyon ng isa naming kaklase na para naman talaga sa akin ay baka isang uri lang iyon ng hayop at nabigyan lang niya ng ibang interpretasyon ng kanyang makita. Nung huli ay nakumbinsi nga rin namin sila sa tulong na rin mismo ng kaklase namin nagsasabing nakakita. Binawi niya kasi nung huli ang kanyang mga sinabi dahil sa pangungulit na rin namin sa kanya. Kaya umuwi ang marami sa amin na panatag na ang mga kalooban. Pero yung iba ay panay pa rin ang dikit sa akin at ayaw talagang humiwalay. Lalo na yung mga kaklase kong babae na yung iba pa nga ay nakiusap na ihatid ko raw sila mismo sa kanila. Total naman daw ay madadaanan yung papunta sa kanila pauwi sa amin. Dahil sa naawa naman ako kung kaya pinagbigyan ko sila. Ang problema dahil sa ginawa kong iyon ay ako naman ang inabutan ng gabi sa daan at nag-iisa na lang ako. Mag-isa na lang akong naglalakad pa uwi sa amin at wala pa naman akong anumang pang ilaw. Buti na nga lang rin at mayroong buwan nung mga oras na iyon. Kaya ito na nagsilbi kong tanglaw sa daan. Bago po makarating sa amin ay mayroong burol na aakyatin at pagbaba doon ay sa amin na papunta. Pero malayo-layo pa ang tatahakin pababa. Sa may bandang ituktok ng burol po na iyon, Sir Pipi, ay mayroong isang malaking puno ng tuog. Di ko po alam kung anong katumbas niyan sa Tagalog. Pero kilala po ang punong iyan doon sa amin at marami po niyan doon. Malaki po na uri ng puno. At dito madalas na nagpapahinga yung mga naglalakbay. Ginagawa nilang pahingahan yung paanan noon dahil sa malilim nga. Pero wala akong balak na magpahinga doon noong mga oras na iyon. Pagkat nagmamadali na nga rin akong makauwi. At bigla talaga ako natigilan nang malapit ko nang sapitin ang bahaging iyon. Pagkat tumambad sa akin ang isang mabalahibong nilalang na may mapupulang mga mata. Noon pa lang ako nakakita ng ganon kalaking hayop sa buong buhay ko. Kaya may pagdududa talaga ako kung hayop pa nga bang talaga na maituturing yung nilalang na aking nakita. Kaya hindi na ako nagpatuloy pa. Pero hindi rin naman ako tumakbo dahil natakot ako na baka pag ginawa ko iyon ay bigla naman ako nitong habulin. Kaya dahan-dahan lang akong umatras at halos ayokong ipalata yung pasimpleng galaw na ginagawa ko. Pero bigla itong umangil. Ang laki ng bibig nito
na naisip kong isang kagat lang nung nilalang na iyon ay tiyak na may kalalagyan talaga ako. At nang medyo tumagilit ito at dahan-dahang lumapit, ay napansin kong hindi naman pala balot ng balahibo ang buong katawan nito. At nagtataglay ito ng katawan ng isang tao. Kaya lang pala humulma ito na parang isang hayop ay dahil sa kanyang posisyon at paraan ng paglakad. Kaya nung oras ding iyon ay naging malinaw na kaagad sa akin kung ano yung nilalang na humarang sa daraanan ko. Isa iyong aswang. At katulad iyon sa kwento ng lolo ko. Kung paano inilarawan ng lolo ko yung sinasabi niyang aswang na kanyang nakasagupa nang minsan siyang dumalo sa sayawan, ay gano'n na gano'n ang itsura nito. At kinilabutan na talaga ako ng gusto nang mapansin kong may pingas ang kaliwang tenga nito. Kaya agad na akong tumalikod at kumaripas ng takbo. Nang lingunin ko yung aking likuran ay talaga namang kitang-kita ko yung kapal ng alikabok na aking dinaanan. Hindi po sa pagyayabang, sa lugar po kasi namin ay ako na po siguro ang maituturing na pinakamabilis na tumakbo. Lahat po ng sumubok sa bilis ko ay wala pong umubra. Kahit pa po minsan akyat ng bundok hanggang sa pababa ang tatakbuhin, ay hindi po talaga nila ako matalo-talo. Kaya nang mapansin kong malayo na ako ay saka ako huminto. At wala akong nakitang may sumunod sa akin. Hindi na ako sinundan pa ng aswang. Pero doon na ako umuwi noon sa bahay nila lolo. Naisip ko naman na hindi mag-aalala yung mga magulang ko. Pagkat kung minsan ay doon talaga dumediretso at natutulog. Mas malapit-lapit pa kasi iyon ng kaunti kumpara sa bahay namin. At kapag doon ako natutulog, ay inahanda na ko nila lolo ng masarap na ulam kahit paano. Panganay kasi nila akong apo at mahal na mahal nila ako. Pagdating ko kanila lolo, ay naabutan ko itong umiinom ng tuba. Sa bagay, lagi namang ganon. Dahil yun lang ang lipangan ng mga kalalakihan doon sa probinsya namin. Pagdating ng hapon, nag-iinuman talaga sila. Pag may pera ay gin, kapag wala, tuba. Matapos kong magbigay galang sa kanila ni lola, ay kanya akong pinainom ng tuba. Sabik na akong ikuwento sa kanya yung naranasan ko at yung isang bagay na sigurado akong ikagugulat niya. Pero sa tuwing gagawin ko iyon, ay sumisingit si lola at nagtatanong tungkol sa pag-aaral ko o di kaya naman tungkol sa amin doon sa bahay. Kaya lagi na lang akong napuputol at nauudlot hanggang sa makahanap na ako ng tiyempo at nagsimula na ako magkwento sa kanila. Nang bigla na namang naputol iyon nang may tumawag sa pangalan ni lolo. Boses iyon ng isa ring matandang lalaki. Kaya biglang tumayo si lolo at nilabas yung tumatawag. Sabi pa niya bago lumabas ng kanilang pinto, sigurado daw siya na iyan na yung kumpare niyang balikbayan at bakasyonista. Maya-maya ay nakita ko na sila na nasa bungad ng pinto at masayang nagkukwentuhan. Sabi ng lola ko pagdaan niya sa aking likod, pangatlong gabi na raw nitong pumunta sa bahay nila. Gabi-gabi daw nitong dinadayo si lolo. Bago ito maupo, ay pinakilala ko ni lolo sa kanyang bisita. At agad naman itong inilahat yung kanyang kamay. Formang-forma ito at halatang mataas na ang antas ng kanyang pamumuhay. Nang abutin ko ang kanyang kamay, ay bigla akong napaso dahil sa sobrang init noon. Kung kaya, napatitig ako sa kanya at natulala talaga ako. Di ko alam
kung gaano katagal na hindi nakakilos. Pagkat nakita ko yung isang tenga nito na pingas. At ngumiti pa ito sa akin ng nakakaloko. Sabay sabing napakabilis daw tumakbo ng apo ng kanyang kababata nang tinutukoy niya ay si Lolo. Nang lolo ko naman ay panay din ng tawa at sinasabing marahil daw ay nagkita na kami. Nang biglang sumagot ay yung kababata niya at sinabing nagkita ng araw kami nang siya ay papunta ng kanila lolo, na ang tinutukoy niya ay yung nangyari kanina. Biglang sumenyas yung kaibigan ni Lolo na para bang sinasabi niya sa akin na wag akong maingay at wag kong ipagsabi ang nalaman ko tungkol sa kanya. At saka pa lang ito naupo. Nang makahugot na ako ng lakas ng loob ay nagtanong ako kay Lolo tungkol sa ikinukwento at ipinagmamalaki niya sa amin ng mga pinsan ko tungkol sa nakasagupa niyang aswang. Diretsahan itong sumagot at walang paligoy-ligoy na sinabing dinagdagan lang niya ang kanyang kwento para magbuka siyang bida. At biglang sumabat sa usapan ng lola ko na sinabing para maging bida hindi sa paningin namin o nino man, kundi maging bida sa paningin niya, na nung mga panahong iyon pala ay nililigawan ni Lolo si Lola at nagkutsabahan silang magkaibigan. Nagkasundo sila na gagawa ng isang palabas para maging bida ang lolo ko. Nasabi pa nga ng lolo ko kaya raw hindi niya makakalimutan ang nag-iisa niyang pinakamatalik na kaibigan, dahil kahit malagay pa sa bingit ng kamatayan ang buhay nito ay kanya iyong ginawa alang-alang sa kanya para sa pag-iibig niya kay Lola. Kaya alam pala nila lolo at lola na aswang talaga ito, pero isa siyang kakaibang aswang. At yung pingas pala ng tenga nito ay mula pa nang siya ay pinanganak, at hindi katulad sa kwento ni Lolo na nasugatan raw niya yung aswang, na dahil doon ay panay ang hingi niya ng dispensa sa kaibigan at sinabing gusto lang daw niya aliwin kaming mga apo niya. Napanilang naman ang ngiti ng kanyang kaibigan at sinasabing walang anuman iyon. Na biglang sumagi sa isip ko na may nakarating palang aswang sa ibang bansa, dahil sa duna ito naniniraan sa kanyang mga anak. Nasabi nga ni Lolo, kanyang kababata, at nagpakasyon lang. At napatunayan ko kung gaano nga ito kabait. Hindi lang dahil sa mga ibinigay niyang material na bagay sa akin at pera, kundi lalong higit yung mga aral na natutunan niya sa buhay, na para sa akin ay mas higit pa iyon kaysa sa lahat ng mga ibinigay niya sa akin noon. Ako nga po pala si Gabriel, at nais ko lang po sanang ibahagi yung mga naranasan kong kababalagan at katatakutan. Ang lahat po ng sasabihin ko ay totoo pong nangyari. Ito po ay hangong lahat sa totoong buhay. Ito po ay mga pangyayari sa aking buhay mula pa noon hanggang ngayon. Nagsimula po ang lahat ng ito nung ako po ay bata pa lamang. Ipinanganak po ako sa Surigao, pero kalaunan ay lumipat po kami ng Leyte, kung kaya doon na po ako lumaki. Kwento sa akin ng mga magulang ko, nang ako po ay panganak ay nahirapan talaga ang mama ko at muntik na siyang mamatay. Kaya naman nata po talaga noon ang lolo at lola ko
na kanila po akong inihiling at ipinakiusap na ako po ay ibigay sa kanila at maisilang ng maayos, na natupad naman ang kanilang kahilingan. Nang umidad na ako ng 3 taong gulang, ay doon na nagsimula ang mga kababalagan sa aking buhay. Minsan kasi, habang pinapakain ako ng mama ko, ay bigla na lang umano kong nawala. Minalugog na nila ang buong bahay sa paghahanap sa akin. Ngunit hindi talaga nila ako nakita. Pero nang dinilaan ako ng alaga naming aso, ay saka pa lang nila ako nakita na naroon lang din at nakadapa sa sahig. Halos mahimatay na noon ang nanay ko dahil sa kakaiyak, kakahanap sa akin. Pero nagulat sila nang malamang naroon lang din ako. Lubha silang nagtaka kung paanong nangyari iyon, na ang dami na nilang naghahanap noon sa akin. Pero kung hindi pa ako dinilaan ng alaga naming aso, ay walang sino man sa kanila ang makakakita sa akin. Nang ako naman ay mga 5 taong gulang na, ay madalas daw nila akong makita na mayroong kausap, kahit wala namang ibang tao na naroon at ako lamang mag-isa. At hindi lang yon. Isang araw ay nakita naman ako ng isa naming kapitbahay na nagpunta daw ako doon sa may baybay. Malapit lang kasi ang dagat doon sa amin. Mga 50 metro lang siguro ang layo nito mula sa aming bahay. Kaya agad na nagsumbong sa mga magulang ko yung kapitbahay naming iyon, na nang malaman naman ng papa ko ay nagmamadaling sumugo doon sa baybay. Nag-alala talaga sila ng gusto, dahil nga sa 5 taong gulang pa lamang ako, at ang taas ng tubig ng mga oras na yon. Halos maubos na daw ang lakas ng tatay ko sa kakalangoy para lang maabutan ako. At nang kanya na akong mahawakan, ay agad niya akong hinila, at nagtaka siya nang makitang nakapikit ang aking mga mata. At tila ba mahimbing na natutulog. At nang madala na niya ako sa dalampasigan, ay dun pa lang ako nagising. At ang una ko raw sinambit ay napakaganda ng paraiso. Matapos ang pangyayaring iyon, ay nagpasya ang mga magulang ko na lumipat na lang kami ng bahay, yung malayo sa dagat. Kaya nanirahan kami noon sa bukid kasama sila lolo at lola. At naging maayos naman ang aming naging pamumuhay doon. Lahat ng aming mga pananim ay magagandang lahat ang tubo, at sagana lagi ang aming ani. Nang mag-7 taong gulang na ako, ay doon naman na nagumpisa na makakita ako ng mga engkanto. Malinaw ko silang nakikita, pati na rin yung mga tirahan nila. At sa gabi naman, ay naririnig kong malinaw ang paghuni ng mga aswang na dumadapo sa mga kahoy. Sa maniwala po kayo sa hindi, ay totoo po talaga sila. Kahit ang mga engkanto ay totoo pong umiiral at existido. Sa mga nakita ko, ay masasabi ko pong iba-iba ang uri ng mga engkanto. Meron pong puti na engkanto, meron din namang itim at pula. Mayroon din pong engkanto sa dagat, at may kanya-kanya silang teritoryo at hangganan. Ang mga tagalupa ay sa lupa, at yung mga nasa karagatan at iba pang anyong tubig ay doon rin lamang. Noong una, sa tuwing nagpapakita po sila sa akin, ay nanghihina po talaga ang aking katawan. Kung minsan naman ay nagkakasakit ako na tumatagal pa nga ng 1 buwan. At kapag gabi
ay tinatakpan ko na lang pagkaminsan ang aking mga tenga dahil sa ayaw ko silang marinig. Hanggang sa ako ay mag-high school na. Kaya nagpasya sila papa noon na manirahan na kami sa lungsod. Kapag nasa paaralan ako, inaakala pa nga ng mga kaklase ko na ako ay laging nawawala sa sarili dahil nakikita nila akong tulala. Pero ang hindi nila alam, nakikita ko kasi yung mga engkanto, maging yung mga ligaw na kaluluwa sa loob at labas ng aming paaralan, na madalas ay naabala talaga ako sa aking pag-aaral. Hindi ko na kasi magawang makapakinig ng mabuti sa mga itinuturo sa amin ng aming mga guro. Minsan nga, habang nasa loob kami ng silid-aralan, ay nagulat na lang ako nang makita ko ang isang engkanto na katabi mismo ang aming guro at dinidilaan siya nito. Dahil sa iyong engkanto ay nagandahan sa kanya. Kung kaya, ipinipikit ko na lang ang aking mga mata. Doon din sa silid naming iyon ay madalas nagpapakita sa akin ang isang babae na duguan ng katawan at umiiyak. At minsan ay nakita ko ito, nakatabi yung isa naming kamag-aral at parang gusto niya itong saktan. Nakita ko ito na kanyang sasakalin yung aming kamag-aral. Kung kaya, napasigaw ako ng wag. Kaya biglang natuon naman yung atensyon nila sa akin, sabay nagtawanan. At napatanong kung napapaano raw ako. Na nagdahilan na lang ako at sinabing may nakita kasi akong bubuyog na dadapo sana sa isang kaklase namin at napailing na lang silang lahat. Nang mapasulyap akong muli doon ay nakita ko yung babae na nakatitig sa akin at ito ay galit na galit. Nang sumunod na araw ay hindi ako nakapasok. Nakiusap kasi si Lolo sa akin na kung maaari ay tulungan ko sila ni Lola sa pag-aani. Bali pinauna nila ako nun sa bukid dahil may mga bibilin pa umano sila. Nang masapit ko na yung kubo sa bukid ay naisipan kong maupo dun sa duyan. Yun kasi yung paborito kong pwestuhan kapag naroon ako. Maya-maya ay may bigla akong narinig na tinig. Tinig iyon ng isang babae na parang tinatawag niya ang pangalan ko. Kaya pinakinggan ko pa iyong mabuti at narinig ko nga yung pangalan ko. Kaya nagtaka ako kung sinong nagmamay-ari ng boses na iyon. Kaya napatayo ako at iginala ang aking paningin. Paglingon ko sa may puno ng santol ay nakita ko ang isang magandang babae na sa tansya ko ay kaidaran ko lang. Muli niya akong tinawag upang lumapit. Sinabi niya sa akin na huwag akong matakot. Kaya lumapit naman ako at nang magkaharap na kami ay nagpakilala siya sa akin at sinabing siya ay si Liwaya. Tumugon naman ako at binanggit ko ang aking pangalan. Mabilis na sinabi nitong, oo, alam ko, na napakamot na lang ako sa aking ulo dahil nalimutan kong tinawag niya nga pala ako at sa pangalan ko pa mismo. Maya-maya ay sinabi din niya sa akin na sabay daw kaming isinilang. Isinilang, patanong na sagot ko sa kanya. At mabilis niyang sinabing oo. Niyaya niya ako na magpunta sa paborito niyang pasyalan at sigurado raw na akin yung magugustuhan. Pumayag naman ako pero sinabi ko sa kanya na basta wag lang kami magtatagal dahil baka hanapin ako nila Lolo at Lola. Tumango naman siya at nangiti.
At bigla na lang nagkaroon ng butas yung malaking puno ng santol, na yung butas noon ay tamang-tama lang para sa aming mga katawan. Pagpasok namin doon ay nasilaw ako sa matinding liwanag. At nang humupa, ay sunod ko namang nakita ang isang kubo na napapalibutan ng napakaraming halaman. May mga ibon din at paru-paro na iba't iba ang kulay. At bago makarating doon sa kubo ay mayroong isang maliit na tulay. Nayari ito sa binuluktot na kahoy na ang ganda ng pagkakagawa. Napakahusay talaga ng pagkakayari noon. At sa ilalim ay may mga bibe. Kung kaya napahinto akong sandali pagkat nakakaaliw silang pagmasdan. Hanggang sa tawagin na ako ni Luwaya. Nang makalapit na ako sa kubo ay doon ko palang napansin na ang pinakabubong pala noon ay yari sa napakalaking dahon ng santol. At yung mga dingding noon ay yari naman sa mga balat ng kahoy na ang ganda rin talaga ng pagkakayari at pagkakasalansan. At may mga prutas pa na malapit nandun sa kubo na ang mga puno noon ay mataas lang sa akin ang bagya. Pero mga hitik sa bunga na namangha talaga ako. Hanggang sa magulat na lang ako nang bigla akong kalabitin ni Luwaya at sinabi niyang pansinin ko naman daw siya. Tinanong ko siya kung nasaan ang kanyang mga magulang. Hindi siya kaagad nakasagot na ang akala ko pa nga ay hindi niya ako narinig. Kung kaya inulit kong muli ang tanong at sumagot na rin siya. Sabi niya sa akin, wala daw roon ang mga magulang niya. May mga gawain daw ang mga ito at lubang abala. Ang tatay daw niya ay gumagawa ng bahay habang yung nanay naman niya ay isa umanong mananahin ng damit. Nalabis ko iyong ipinagtaka dahil magkatulad sila ng trabaho ng mga magulang ko. Napasarap ang aming pagkukwentuhan na muntik ko na talaga makalimutang umuwi. Masyado akong nawili na napansin kong parang hindi yata lumulubog ang araw doon. At nang humingi ako ng isang bayabas para kainin sana habang nasa daan, ay tsaka na lang daw kapag gusto ko na raw na manatili doon. At tumango na lang ako. Nang bigla kong maalala sila lolo at lola, ay hiniling ko na sa kanya na iuwi na ako. At ako ay babalik na lang sa susunod. Bigla siyang nalungkot. Napansin ko iyon sa kanyang mga mata. Hinawakan ko siya sa isang kamay. Tapos hinawakan ko rin siya sa baba at iniangat ko ang kanyang mukha. Nginitian ko siya at nangiti na rin ito. Sabay sabing, sige, ihatid na kita. Basta kapag gusto ko raw bumalik doon, ay tawagin ko lang ang kanyang pangalan. Pinapasok niya akong muli doon sa butas sa may puno. Paglabas ko mula roon, ay nagulat ako. Pagkat gabing-gabi na, di talaga ako makapaniwala. Dahil parang ang bilis lang naman namin doon. At dahil sa malayo pang lalakarin ko, kung kaya kinuha ko yung isang ilawan doon sa loob ng kubo. Madilim na noon kung kaya kailangan ko ng pang-ilaw sa daan. Naisip ko rin noon na matulog na lang doon sa kubo. Kaya lang, baka kasi nag-aalala na sila sa akin kung bakit wala pa ako. Kung kaya, kailangan ko talagang magpakita sa kanila. Kaya mataga akong binaybay yung daan pauwi sa amin. Pero hindi pa ako nangangalahati, ay naramdaman ko nang parang may sumusunod na sa akin. Na kapag akin naman iyong lilingunin, ay wala naman akong nakikita. Sa di kalayuan ay may nakita akong isang malaking puno ng mangga na nasa may gilid ng daan. At kapansin-pansin na parang lumiliit at kumikipot yung daan habang papalapit ako ng papalapit sa nasabing puno. Parang kumikitid yung nilalakaran ko. At
parang hindi ko naman nadaanan yung parting iyon. At yung apoy sa aking ilawan ay unti-unti na ring pumipirot, na may pagkakataon pa ngang para talaga yung hinihipan dahil wala namang hangin. Buti na nga lang at naagapan ko kagad ito ng aking kamay. At dahil sa mga pangyayaring iyon, kung kaya medyo kinilabutan na ako. Pero nagpatuloy pa rin ako sa paglakad. At nung nasa tapat na ako mismo nung puno ng mangga, ay may nakita naman akong isang tao na napakaitim. Na bahagyang nakayuko ang ulo nito sa lupa. Mabalahibo ang kanyang katawan at napakahaba ng kanyang mga kuko. Napaatras ako at babalik na lang sana nang bigla nitong iniangat ang kanyang ulo at biglang humarap sa akin. Nagulat talaga ako dahil sa itsura nitong nakakatakot. Mahaba ang kanyang mga ngipin at tumutulo pa ang dugo sa kanyang bibig. At nabigla talaga ako sa sunod na nangyari. Bigla lang ako nitong sinunggaban at kinubabawan. At dahil sa lakas niya ay nagkasugat-sugat talaga ang mga braso ko. Dahil na rin sa haba ng kanyang mga kuko. Ngunit pinilit ko pa rin iwasan ang kanyang pagkagat sa akin. At nang tuluyan na akong makaramdam ng panghihina at bibigay na, ay nagpaubaya na lang ako. Naisip ko na lang na bahala na. Na akin na lang tinanggap yung masaklap na kapalaran kong iyon. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Hanggang sa maalala kong bigla ang mga magulang ko. Kung kaya, para akong biglang natauhan at naimasmasan. Nang idilat ko ang aking mga mata, ay nakita ko ang pinagpira-pirasong katawan ng aswang. At bakit napakasukal ng kinaroroonan ko, na naisip kong baka may nagligaw talaga sa akin. At nang may maramdaman ako, ay bigla akong napalingon. At nagulat ako nang makita kong naroon si Liwaya. Sinabi niya sa akin na kailangan ko na raw umuwi, na matagal na pala ako nakatulog doon sa lupa. At nang tumayo ako, ay bigla na ring nawala si Liwaya. Mabilis na ako naglakad at hinanap ko yung daan pabalik sa amin. Naramdaman kong medyo masakit pa ang katawan ko. Halos may kalahating oras din ako naglakad hanggang sa matanaw ko na yung kalsada, kasabay ng pagsikat ng araw. Napansin kong may mga dahon nakakabit sa mga braso ko. Nagtaka ako kung bakit mayroon ako noon, kaya akin iyong tinanggal. At nang maalis ko ng lahat iyon, ay nakapagtatakang pati ang mga sugat ko ay nawala na ring lahat. Kahit bakas ay wala akong nakita. Naisip ko na lang na baka ginamot ako ni Liwaya noong mga panahong nawalan ako ng malay. Pagdating ko sa amin ay alalang-alala ang mga magulang ko sa akin. Saan raw ba ako nagpunta? Pero dahil sa likas na mababait talaga ang mga magulang ko, kung kaya sa halip na pagalitan ako, ay kanila akong hinandaan ng pagkain at baka raw nagugutom na ako. Habang kumakain ay naaalala ko si Liwaya, lalong-lalo na yung maamo nitong mukha at yung lugar na aming pinuntahan. Ang mapapakinggan nating kwento ay nagmula sa isa nating kababayang OFW na nagpakilalang si Betty. Ayon sa kanya, karanasan mismo ito ng kanyang ina na si Aling Remedios. Bago pa makapangibang bansa si Betty,
ay una nang sumabak ang nanay niya sa pagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Bago pumasok ang dekada 90 ay nakarating na sa ibang bansa ang nanay niya upang magtrabaho doon bilang isang kasambahay. At dahil sa yun ang unang pagkakataon na nawalay siya sa kanyang pamilya at magtrabaho sa labas ng bansa, kung kaya nanibago talaga siya. Idagdag pa na yung napunta niyang pamilya na pagsisilbihan ay hindi nakatira sa mismong Kapitolyo kundi sa probinsya at luba itong malayo talaga sa kabisera. Pero namanga siya sa bahay na kanyang tutuluyan pagkat kahit luma ay napakalaki noon at magara ang mga disenyo na maituturing mong isang mansyon. Pagbaba niya ng sasakyan, tumayo siya sa harapan ng malaking bahay at pinagmasdan pa niya munang sandali yung kagandahan noon hanggang sa marinig niya yung isang tinig. Kaya biglang naagaw yung kanyang atensyon at agad na napatingin. Nakita niya ang isang babaeng nakauniforme na pinagmamasdan siya. Maya-maya ay tinanong siya nito sa wikang Ingles kung siya ba si Remedios. Sumagot naman siya ng yes. Kaya sinenyasan siya nito na sumunod at pumasok na sila sa loob ng bahay. Pagkapasok nila ay lalo siyang namanga dahil napakaluwang noon sa loob, napakaliwalas na nasa kaayusan ng lahat. Ang ganda talaga ng pagkakayari noon. Napapaligiran ito at napapalamutian ng mga antigong kasangkapan. Napatingin siya sa mahabang hagdan na bagyang nakakurba papunta sa ikalawang palapag. At sino ba naman ang hindi makakapansin noon? Tulad diyon sa mga ipinapakita sa palabas na kung saan bumababa ang mga magagandang prinsesa. Napaka-ingrande noon. At sa gitna ay mayroon pang magara at malaking aranya. Maya-maya ay narinig na naman niya yung tinig ng babae na kinukuha na ang kanyang atensyon. Kung kaya napatingin siyang muli sa babae at kumilos na para sundan ito. Pag-akyat nila sa ikalawang palapag ay pumasok sila sa isang silid. Doon ay naabutan nila ang isang napakagandang babae na may palingkinitang pangangatawan at isa ring magandang bata. Nakahiga yung bata sa kama at nasa tabi naman ito yung babae na kahit nasa bahay lang ay nakasuot ng isang magarang damit. Kaya napaisip si Remedios at nasabi sa sarili na marahil ay sobrang yaman talaga ng kanyang mga amo. Ipinakilala siya ng babae sa kanilang amo. Ilang katanungan din ang ibinigay nito sa kanya na magalang naman niyang sinagot lahat. Napansin ni Remedios na may pagkamatara yung kanilang among babae, pero sa palagay naman niya ay kaya niya itong pakisamahan. Matapos nitong magtanong ay lumabas na silang dalawa mula doon sa silid at sinamahan siya ng babae palabas. Nagtaka naman siya kung bakit. Maya-maya ay kinawayan na nung babae yung driver na sumundo sa kanya at tinutusan ito na siya ay ihatid na. Napaisip si Remedios kung bakit at kung saan sila pupunta. Nang nasa sasakyan na siya ay doon niya nalaman na hindi pala siya doon titira sa malaking bahay. Iba pala yung kanyang tutuluyan. Pero mga 5 minuto lang naman ang layo noon mula doon sa bahay na mansyon. Nang huminto ang sasakyan ay biglang kinabahan si Remedios dahil nakita niyang luma na yung bahay pero nasa maayos pa naman itong kondisyon at maganda rin naman ang pagkakayari. Kaya lang para kasing haunted house ang itsura nito dahil sa kanyang kalumaan.
Umuna ang lalaki sa pagpasok at nang buksan na nito yung pinto ay namanga si Remedios dahil napakalinis at maayos din ang loob. Puro antigo din ang mga kasangkapan pero katri lang at hindi kama ang kanyang tulugan. Hindi katulad ng mga higaan na naroon sa mansyon. Pero ayos lang naman sa kanya yon dahil sanay naman siyang matulog sa matigas. Sa kanila nga ay sa papag lang rin siya natutulog. Tinanong siya ng tsuper kung ayos lang ba raw siya doon at kung kaya ba niya matulog doon na mag-isa. Biglang natigilan si Remedios dahil ang buong akala niya ay may mga makakasama siya doon na nagtatrabaho din sa mansyon. Pero dahil sa wala naman siyang magagawa, kahit natatakot, ay umuo na lang siya doon sa driver. Na maganda na sana ang pagkakasagot niya sa Ingles kung hindi lang nagkaroon ng kuting problema sa kanyang pagkakabanggit. Ang sabi niya kasi ay I can management sa halip na I can manage lang sana. Kaya yung lalaki ay tila ba naaguluhan sa kanya at napakamot pa sa ulo hanggang sa nagpaalam na ito at iniwanan na siya. Pero bago pa ito tuluyang umalis ay sinabihan siya nito na mayroon ng mga pagkain sa may kusina. Nang aayusin na niya yung kanyang mga gamit sa silid ay hanap siya ng hanap sa switch ng ilaw pero wala siyang nakita. At napansin niya yung mga kandila na nakalagay sa antigong candle holder na may malaking posporo sa tabi nito. Napabuntong hininga si Remedios pagkat mas malala pa pala yung tutuluyan niyang bahay kaysa sa kanila pagkat wala doong kuryente. Sinindihan niya yung mga kandila kung kaya biglang nagliwanag yung loob ng bahay. Inayos niya yung kanyang mga gamit. Habang nag-aayos siya ay napansin niya ang isang magandang lamesa na mayroong malaking salamin sa harap. At nakapatong doon ang isang uniforme na nakatupi ng maayos. Dahan-dahan siyang lumapit doon sa mesa at kinuha niya yung uniforme. Umarap siya sa salamin at kanya iyong itinapat sa dibdib na isinukat. Nang bigla na lang siyang napalingon sa may pinto ng kanyang silid pagkat parang mayroon siyang nakitang dumaan. Pero nang kanya na iyong lingunin ay wala naman. Tumingin siyang muli sa salamin. At sa pagkakataong iyon ay may nakita siyang nakasilip doon sa may hagdan. At nang mapansin siya ay kaagad yun tumakbo pa itaas. Kaya nagtaka si Remy kung sino iyon. Pagkat ang sabi sa kanya ng driver ay walang ibang naroon maliban sa kanya. Kaya kahit natatakot ay kanyang pinuntahan iyon. Umakyat din siya sa may hagdan pero sa may bandang kalagitnaan lamang. At kanyang inilawan ang buong paligid ng ikalawang palapag. Pero wala naman siyang nakita. Ngunit nang tatalikod na siya para bumaba, ay parang mayroon siyang naaninagan na nakatayo. Na para din iyong nakauniforme katulad ng isinukat niya. Dahil doon ay nagmamadali na siyang bumaba at isinarang mabuti ang pinto ng kanyang silid. Nahiga siya sa kanyang katre at nagtalukbong ng kumot. Hinayaan niya lang na nakasindi yung kandila. Habang doon naman sa labas ng kwarto niya ay napakadilim. Pero nakapagtatakang may mga naririnig siya na tila ba marahang naglalakad at ito ay nagpaparuot pa rito. Nararamdaman niya iyon at naririnig yung pagtunog doon sa sahig. Kaya mas lalo pa siyang kinabahan. Di nagtagal ay mayroon naman siyang narinig na parang may nahulog doon sa hagdan at nasundan iyon ng pagtunog ng lumang orasan. Habang nasa ilalim ng kumot ay naisipan ni Remy na mag-ukol ng isang maikling panalangin. Hiniling niya na sana ay tumigil na
yung anumang gumagambala sa kanya. Nakiusap siya na sana ay ingatan siya at ilayo sa kapamakan. At hindi pa man siya nakakatapos ng ginagawang pananalangin, ay napansin niyang unti-unti nang nawala yung mga ingay at nanumbalik na sa dating katahimikan yung buong bahay. Dahil sa pagod, ay naisipan na rin niyang umidlip na muna sandali. Ngunit nauwi iyon sa isang mahimbing na pagkakatulog. Nagising na lamang siya nang kumalam na ang kanyang sikmura. Kung kaya bumangon siya at naisipang kumain. Paglabas niya ng kanyang silid ay inuna niyang sindihan yung mga ilawang naroon sa may sala at nagtuloy siya sa may kusina. Sinindihan rin niya ang lahat ng ilawang naroon. Naganda siya ng kanyang makakain at nang makaluto na ay kumain na rin kaagad si Remy. Na nagliligpit na siya ay napasulyap si Remy sa may salamin ng isang aparador na naroon. At nagimbal talaga siya sa kanyang nakita. Sukat na nabitawan niya yung pinggan at ito'y nabasag. Nagkalat ang mga bahagi at piraso nito sa iba't ibang panig ng sahig, pagkat mayroong imahe na naroon na kanyang nakita sa refleksyon sa salamin. Isa yung babae na nakasuot din ng uniforme na katulad sa kanila. Nakakatakot ang mukha nito. Dilat na dilat ang kanyang mga mata na napakasama ng pagkakatitig kay Remy. At may malaki itong sugat sa naaagnas niya mukha. Sa buong buhay ni Remedios ay noon pa lamang siya nakakita ng ganon. Kung kaya halos himatayin siya sa sobrang takot. At dahil sa matinding pagkabigla ay hindi niya talaga nagawang sumigaw. At naramdaman niyang parang nanghina yung kanyang mga tuhod. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. At napaluha siya dahil sa matinding takot na nararamdaman. Iniiwas niya yung kanyang mukha pagkat ayaw niya itong makita. Makaraan ng ilang sandali ay bigla na lang rin itong naglaho. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid at kanyang isinarang mabuti ang pinto. Matinding takot ang kanyang naramdaman, para iyong isang bangungot. Pero alam na alam niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang nakita. Totoo iyon at hindi isang guni-guni. Kinabukasan, mataas na ang araw nang siya ay magising. Kung kaya nagmamadali siya sa takot na baka mahuli sa takdang oras. Pagdating niya sa mansyon, ay muli siyang binilinan ng mayordoma at ipinaalaala sa kanyang muli yung mga dapat at hindi dapat gawin habang naroon. Ang pangunahing tungkulin ni Remy ay alagaan yung anak ng kanyang mga amo. Mabait naman yung bata. Nang una nga niya itong makausap, ay nagkasundo agad sila. Bali 4 silang lahat na nagtatrabaho sa mansyon. Yung mayordoma na si Matilde, yung family driver na si Theodore, yung kusinera na si Cara, at siya na tagapag-alaga ng bata. Habang kumakain sila ng tanghalian sa kusina, ay nagkwento ang mayordoma at kusinera kay Remy at sinabing may problema sa pag-iisip yung kanyang alaga. Marami daw itong nakikitang kung ano-ano, kung kaya pinatingnan sa doktor. At dahil sa hindi naniniwala yung manggagama sa mga ikinukwento ng bata, kung kaya ang naging konklusyon nito ay may diferensya yung bata at neresetahan niya ito ng gamot. Dagdag pa ng mayordoma, hindi lamang yung bata ang mayroong diferensya sa pag-iisip, pati na rin umano yung kanilang hardinero. Marami din daw kasi itong ikinukwento sa kanila ukol sa kanyang mga nakikita sa loob ng mansyon. Biglang napaisip si Remy kung sino yung hardinero na binabanggit nila. Sumagot naman kaagad yung kusinera at sinabing pinalayas na ito dahil nga sa mga ipinamamalita nito
ukol sa kanyang mga nakikita sa loob ng mansyon. Biglang kinabahan si Remy. Pagkat unang gabi pa lamang niya sa kanyang tinutuluyan, ay marami na kaagad siyang naramdamang kakaiba at nakita. Nasabi niya sa kanyang sarili na mahirap pala magkwento sa mga tao dun sa mansyon dahil ituturing kanilang baliw. Buti na nga lang at wala pa siya nababanggit tungkol doon. Kung hindi, ay pag-iisipan na rin siya ng masama. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpahinga lamang silang sandali at bumalik na sa trabaho. At matapos ng ibang gawain ni Remy, ay umakyat na siya sa silid ni Catherine. Nakita niya itong may iginuguhit. Mahilig kasi mag-drawing yung bata. Sinamahan niya ito sa kanyang ginagawa at pinuri niya. Ngunit nang tingnan ni Remy lahat ng mga iginuhit nito, ay may napansin siyang nakakabahala. Dahil hinala ni Remy ay iginuguhit ng bata lahat ng kanyang mga nakikita. Nakakatakot yung mga larawan na kanyang natuklasan. At bigla siyang napalingon nang maramdaman niyang tila may paparating mula sa kanyang likuran. Pagkat nararamdaman niya iyon sa sahig kung saan sila nakaupo ng bata. Pero wala siya nakita. Kaya tumayo siya at kanyang isinara yung pinto. Pero bigla naman siyang napasigaw ng malakas at napaatras. Nang biglang lumitaw yung nakakatakot na muka sa mismong harapan niya, na ang tanging pagitan lamang nila ay yung salamin na disenyo na nasa pinto. Ito rin yung babae na nakita niya sa kanyang tinutuluyan. Napaupo si Remy pagkat bigla siyang nanghina. Napaiyak siya sa takot. Kahit pala dun sa mansyon ay nagmumulto yung babae. O baka naman sinusundan talaga siya nito. Ito yung ilang mga bagay na naglalaro sa kanyang isipan noon. Pero naisip din niya na bakit pati sa bata ay nagpapakita din ito at dun sa hardinero. Habang umiiyak ay naging palaisipan iyon para kay Remy. Pero isang bagay ang nasisiguro niya. Malakas ang hinala niya na mayroong dahilan kung bakit nagpapakita rin sa kanya yung babae. Pagkat naniniwala siya na lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ay mayroong dahilan. Pero ano yung dahilan na yon? Ito yung dapat niyang malaman, sabi pa niya sa kanyang sarili. Biglang lumapit sa kanyang inaalagaan at nagulat siya sa ginawa nito. Pagkat pinahira ng bata yung mga luha niya. Napangiti si Remedios at niyakap yung bata. Pero bigla siyang napalingong muli sa gawing tagiliran nila. Dahil parang may naaninaga na naman siyang nakatayo doon sa may sulok. Pero nang mabilis niyang lingunin ay kaagad din iyong naglaho. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nakaramdam ng matinding takot. Dahil alam na niya na may naisip pa iwatig yung babae sa kanya. Kung kaya ito nagpapakita. Humingi ito ng tulong. Ito ang naging matibay na paniniwala ni Remedios. Kinahapunan, pag-uwi niya sa kanyang tinutuluyan ay nagulat siya. Nang pagbihit niya sa doorknob nito ay hindi na nakalak yung pintuan sa harapan ng bahay. Kaya napaisip siyang bigla. Pero alam niya sa kanyang sarili na nilak niya iyon nang siya ay umalis noong umaga para pumasok at magpunta sa mansyon. Kaya medyo kinutuban si Remy ng hindi maganda. At nagulat si Remy nang siya ay makapasok na. Pagkat bumungad sa kanya ang nagkalat na mga kasangkapan. Nagkalat din yung mga libro na nakailera sa loob ng mga aparador at pawang mga nasa sahig na. Natumba ang ibang mga gamit na para bang may isang tao talaga na mainit ang ulo na nagwala doon. Agad na pumasok sa isipan ni Remy yung babae. Kaya kahit medyo natatakot pa, baka bigla na naman ito magpakita sa kanya, ay kinausap niya yung babae.
Sinabi niya na huwag namang gumawa ng ganun pagkat kanya na itong tutulungan. Pero kahit anong pakikipag-usap niya dito tungkol sa ginawa na pagkakalat ng babae at pagwawala, ay walang naramdaman si Remy. At lalong hindi ito nagpakita sa kanya. Kinagabihan, bigla na lang namatay ang ilaw sa buong bahay na para talaga yung hinipan ng malakas na hangin. Kung kaya, nagtaka si Remy. Lumabas siya ng kanyang silid upang sindihan yung mga kandila na naroon. Maya-maya ay mayroon siyang naaninagan. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanya at nakapagtataka na habang palapit na ito ng palapit sa kanya ay may liwanag naman na nanggagaling sa labas ng bahay at pumapasok sa mga salamin na nasa dingding. Una nang tinamaan ng liwanag yung balikat nito. Kaya napatakip si Remy ng kanyang mukha dahil natakot pa rin siya. Ayaw niya kasi makita ang nakakatakot na mukha nito. Maya-maya pa ay bigla na itong huminto. Ramdam ni Remy na nasa harapan na niya ito. Pero hindi pa rin niya inaalis yung kanyang dalawang kamay na nakatakip sa mukha. Hanggang sa bigla na lang siyang nanginig sa takot at halos mabingi siya sa lakas ng pagkalabog ng kanyang dibdib. Nang maramdaman niyang hinawakan nito ang kanyang isang kamay. Pero nagtaka siya pagkat naramdaman niya ang init ng kamay noon. At nang dahan-dahanan nitong alisin ang isa niyang kamay sa kanyang mukha, ay nagulat si Remy pagkat ang ganda ng babae. Pero nakasuot pa rin ito ng kanilang uniforme. Kaya hinala ni Remy ay naging kasampay din ito doon sa mansyon. Dahan-dahan siya nitong tinalikuran, pero hawak pa rin ang kanyang kamay. Isasama siya nito. Pero saan, naisip ni Remy. Makaraan ng isang saglit ay naroon na sila sa mansyon na nasa harapan na sila ng isang silid. Silid iyon ng amo nilang babae. At nagtaka siya pagkat naroon din yung babae. Nang tingnan niya yung babae na kahawak sa kanya, ay laking gulat ni Remy. Nang iba na muli ang itsura nito, nakakatakot at naaagnas na bangkay. Ibinalik ni Remy yung kanyang atensyon doon sa kanilang amo at sa babae na nasa normal nitong kaayusan. At nabigla siya nang makita niyang nasa kama na sila kapwa at nagmamahalan. Dahil nangungulila yung amo nitong babae sa pagmamahal. Dahil hindi niya maramdaman ang pagmamahal ng asawa niyang lalaki sa kanya. Pagkat napilitan lang itong siya ay pakasalan. Pagkat mayaman sila at may impluwensya. Pagkat ang lalaki ay tauhan ng kanyang ama sa kanilang malaking negosyo. Kaya nakita nito yung pagmamahal mula doon sa kanilang katulong. Dahil na rin sa pagiging maasikaso nito. Ito ang ginamit niya para mapunan yung pagkukulang ng kanyang asawa. Ito upang makakawala sa kalungkutan na kanyang dinaranas. Matapos iyon ay napunta naman sila sa hardin at nakita niyang nag-uusap yung katulong at yung hardinero. Magkasintahan pala ang dalawa at ipinagtapat ng babae sa hardinero na siya ay buntis at ito ang ama. Bigla siyang hinilang muli ng babae at sa isang iglap ay naroon naman sila sa silid-aklatan ng amo nilang lalaki. At doon ay nakita naman niya kung paano nito hinalay yung katulong sa kanyang mesa. Hanggang sa bigla na lang nagising si Remy. Humahangos siya at pawis na pawis. Ipinakita sa kanya ng multo sa pamamagitan ng panaginip ang lahat ng nangyari. Nagsilang ng isang malusog na bata yung babae. Ngunit inangkin iyon ng amo nila at sinabing anak niya iyon. Kinumbinsi nito ang kanyang asawa na sila na ang magpalaki sa bata dahil wala naman silang anak. Wala namang nagawa yung hardinero dahil sa natatakot ito na baka di niya kayang buhayin at magampanan ng pagiging isang ama
sa kanyang mag-ina. Natakot siya na baka hindi niya maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Kung kaya, nagsawalang tibo na lang ito. Hindi naman pinalayas yung babae sa mansyon dahil sa may pagnanasa pa rin dito ang kanyang among lalaki. At ayaw rin talaga niyang umalis pagkat ayaw niyang mawalay sa kanyang anak. Pero nangyari ang isang trahedya. Isang krimen na pinagtakpan nilang lahat maliban sa hardinero pagkat pinalayas na ito nung lalaki. Isang gabi iyon na umiral at sinumpong na naman ng kayupan yung amo nilang lalaki at pinuntahan yung babae sa silid ng sanggol kung saan doon na rin siya natutulog. Tinangka siya nitong halaing muli pero lumaban siya. Nagalit yung amo nila at pinagbuhatan siya ng kamay. Dahil doon ay hindi na napigilan ng babae at kanya itong pinagbantaan na magsusumbong siya sa otoridad tungkol sa mga ginawa nitong kasalanan sa kanya. Sinabi rin niya na nandidiri siya dito, bagay na hindi matanggap ng lalaki dahil nga sa kanyang estado. At yung nagsasalita ay isa lamang katulong na napakababa ng kanilang tingin. Pero binigyan pa ng paliwanag ng babae at suporta yung kanyang mga sinabi. Pagkat ang puso daw nito at pagmamahal ay nasa hardinero at wala sa kanya. Anak rin daw ng hardinero ang sanggol. Kung kaya ang kapalumano ng mukha nito na angkinin yung kanilang anak. Lalo namang nagalit yung lalaki. Idagdag pa na nagbanta yung babae sa kanya na magsusumbong ito sa mga otoridad. At siguradong masisira ang iniingatan nilang reputasyon. Kaya nagsama-sama na at naghalo-halo ang kanyang nararamdaman. Nagdilim na bigla ang kanyang paningin at dumampot ng isang palamuti na yari sa bakal at siyang inihampas doon sa babae. Agad na bumagsak ito sa sahig at nawalan kaagad ng malay nang mapuruan sa ulo. At tumagos na ang masagana nitong dugo mula roon. Nataranta yung amo nilang lalaki pero maya-maya ay kaagad ding nakaisip ng paraan. Ilang sandali pa ay lumabas na ito ng silid at sumisigaw ng tulong. Nagdatingan lahat ng kanilang mga kasama sa bahay. Sinamahan sila ng amo nilang lalaki sa loob ng silid at itinuro yung katawan ng babae na naliligo na sa sariling dugo dun sa banyo. Pinalabas ng lalaki na naaksidente ito. At nang siya ay pumasok para silipin ang bata, ay nakita niya na nasa sahig na ito ng banyo at walang malay. Kinausap nilang mag-asawa ang lahat ng mga tao at sinabing mananagot sila kapag may nakaalam tungkol doon. Sila rin ang inutusan ng mga ito na ilibing sa likuran ng mansyon ang katawan ng kasama nila. Pero ang isa pang nakakagimbal na nakita ni Remy sa kanyang panaginip ay buhay pa pala yung babae habang ito ay nakabalot. At napansin ito ng mag-asawa na gumalaw yung kamay at paa nito at dahan-dahan pa nga pumaling yung ulo. Kaya nagkatinginan pa silang dalawa. Pero dahil sa abala ng kanilang mga tao sa pag-uukay, kung kaya hindi nila iyon napansin. At walang kamalay-malay ang mga ito na kanilang inilibing ng buhay ang kanilang kasama. Tumayo si Remy mula sa kanyang higaan at naisipang uminom ng tubig sa kusina. Paglabas niya ng silid, ay bigla na lang may nahulog mula sa itaas ng aparador. Nang damputin niya iyon, ay bilang nahulog yung mga larawan kung saan naroon yung babae na naka-uniforme pa kasama ang kanyang mga amo. Mayroon ding mga larawan doon na kasama niyang kanyang anak. Makaraan ng ilang oras ay nagsimula na magliwanag. Umaga na. Kung kaya, naganda na si Remy para maagang makapasok. Pagdating niya sa mansyon, ay nagtuloy na kaagad siya sa silid ng bata. Pero papunta pa lamang siya doon, ay nakarinig na siya ng mga malalakas na boses at mga sigawan. Kaya hindi muna siya nagtuloy sa paglakad at gumilid sa may dingding upang mapakinggan yung kanilang usapan. Nagtatalo yung mag-asawa na amo nila
pinipilit ng babae na ipahanap pa rin sa asawa niya yung mga larawan para yun ay sunugin. Pagkat nais talaga nilang palabasin na hindi nila naging kasama sa bahay yung babae, hindi ito nakarating doon sa kanila. Biglang naisip ni Remy na kaya pala nadatnan niyang magulo yung tinutuluyan niya. At kaya pala hindi rin nagpaparamdam yung babae para ipahiwatig sa kanya na hindi ito ang may gawa noon. Dumiretso si Remy doon sa kusina at naabutan niya ang iba pa niyang mga kasama na nag-aagahan. Tinanong niya sila kung mayroon pa bang ibang naging katulong doon sa mansyon bago siya. Mabilis na sumagot yung mayordoma at sinabing wala. Siya umano ang pinakamatagal doon kung kaya alam niyang lahat. Sabay tanong kay Remy kung bakit niya naitanong iyon. Nagulat si Remy pero pinigilan niya ang sarili at pinakalma. Nagmaang-maangan siya at sinabing wala naman. Naisip lang umano niya na magtatagal din pala siya doon. Pagkat di pala sila mahilig magpalit ng kasambahay, pagdadahilan pa niya. Biglang nasabi ni Remy sa kanyang sarili na tama nga na pinagtatakpan nilang lahat. Na nais talaga nilang palabasin na kahit kailan ay hindi nila naging katulong yung babae doon. Bago magtangali, nang makakita si Remy ng pagkakataon, ay nagpaalam na siya sa inaalagaan at umalis na ng mansyon nang hindi nagpapaalam. Dinaanan niya ang kanyang mga gamit at sinadya niyang ihanda na bago pa man nagpunta dun sa mansyon ng umaga. Lakas loob siyang umalis. At nang makakita ng ibang tao sa daan, ay humingi siya ng tulong. Na sa kabutihang palad naman, ay dinala siya sa istasyon ng pulis. Dito ay nakiusap siya na tawagan ng embahada. Nang sunduin siya ng mga ito dun sa istasyon, ay dito na siya nagsimulang magkwento. Nung una ay nagdadalawang isip pa siya pagkat baka hindi siya paniwalaan ng mga ito. Pero nilakasan na lang niya ang kanyang loob at hindi niya napigilang mapaluha habang isinasalaysay sa kanila ang lahat. Ibinigay din niya yung mga larawan na ipinatukla sa kanya ng multo ng babae. Nanatili siya ng halos 1 buwan sa embahada. Nagulat siya ng isang araw, ikausapin siya ng isa sa mga kuwani doon at sinabi na tagpuan at nahukay na yung bangkay ng babae. Inimbestigahan din pala talaga ng mga pulis yung kanyang ipinunyag. At nalaman nilang hindi nga nakabalik sa kanyang pamilya yung babae. Kung kaya, nilaliman pa nila ang pag-iimbestiga. At tumubang lahat ng mga sinabi niya sa mga nakalap na ebidensya. Umamin na rin nung huli yung mga tauhan ng mag-asawa. Kung kaya, lalong tumibay yung kaso para sa kanilang dalawa. Bago bumalik ng Pilipinas si Remy, ay nagpakita pang muli sa panaginip niya yung babae. Masaya na ito at nakangiti na nagpasalamat sa kanya.